Nagprotesta ang grupong AKTO laban sa ipatutupad na Joint Administrative Order ng ilang ahensya ng transportasyon. Bukod kasi sa mas mataas na multa laban sa mga kolorom na pampasaherong sasakyan, gusto rin nilang maayos muna ang iba pang nilalaman ng nasabing administrative order bago ipatupad. May news to go si Oscar Oida. Oscar? Yes, Ivan, maaga nga nagtipon-tipon dito sa may tapat ng Quezon City Hall ang mga miyembro ng AKTO para ipakita ang kanilang pagtutol sa sinasabi mo ang Joint Administrative Order ng DOTC, LTO at LTFRB na nakatakdang ipatupad sa darating na June 19. Bit-bit ng mga dilaw na banderitas, nagtipon-tipon ng ilang miyembro ng Alliance of Concerned Transport Organization o AKTO dito sa Quezon City Memorial Circle. Sigaw nila, moratorium para sa Joint Administrative Order 2014-01 na ipatutupad na sa darating na June 19. Base sa nasabing order, tataas sa mga multa para sa mga kolorum na pampaserong sasakyan. 1 million pesos para sa mga bus, 200,000 pesos para sa mga van at truck, 120,000 pesos para sa mga sedan, 50,000 pesos para sa mga jeep at 6,000 pesos para sa mga motorsiklo. Maaari ding ma-impound ng sasakyan hanggang sa 3 buwan. Paglilinaw ni Efren De Luna, leader ng AKTO, di raw sila pabor sa kolorum. Pero may mga bagay-bagay daw na dapat maayos muna bago ipatupad ang naturang administrative order. Halimbawa natin out of line. Marami ang klase ng out of line eh. Kasi ang nakalagay sa kanila, tanging sa terminal lamang daw pwede magbaba at magsakay. Halimbawa natin ay yung sa Santa Maria na papuntang tayo dito sa lugar ng Caloocan. Ay dating pinipilahan namin ay SM na ngayon at hindi na kami pwede. Hindi kapatuwid, out of line kami. Dagdag pa niya, di man lang daw sila kinonsulta patungkol sa naturang order. Isang hearing lamang ng public hearing, nagkaroon na kaagad ng implementasyon. Tumagal lang halos 2 oras ang pagtitipon. Matapos ito ay nagsagawa sila ng motorcade palibot ng circle bago tumuloy ng East Avenue at dumaan sa tanggapan ng LTFRB kung saan nagsagawa sila ng noise barrage bago tuluyang naghiwa-hiwalay. Matapos nga niyan, Ivan, ay tuluyan ang nilisan ng mga miyembro ng AKTO ang tanggapan ng LTFRB. Hanggang sa mga sandali nito ay kinukuha pa rin natin ang pahayag ng nasabing ahensya. Ivan? Oscar, kanina nakita natin medyo bumigat yung daloy ng trapiko dyan sa Quezon City Memorial Circle. Sa ngayon, kumusta? Sa mga sandali ito, Ivan, ay maluwag na itong kinalalagyan nito. Kanina nandito tayo nakaposisyon sa may tapat ng Quezon City Hall. Masikip na masikip yan, bunsod nga ng mga nagtipon-tipon ng mga sakyan. Pero sa mga sandali ito, gaya nakikita natin sa ating camera, ay tuloy-tuloy na ang daloy ng trapiko dito sa area ito ng Quezon City. Okay, maraming salamat, Oscar Oida.